Noong Cold War, nagparamihan ng nuclear weapons ang US at Soviet Union. Nag-ipon sila ng sobrang dami, pangtakot sa kalaban, hindi para gamitin sa totoong gera. Bandang mid-1960s nangunguna ang US sa dami. Meron silang over 31,000 nuclear weapons, handa at pwedeng gamitin anumang oras. Pero pagdating ng mid-1970s naungusan sila ng Soviet Union. At pagsapit ng 1987, umabot sa over 40,000 nuclear weapons ang hawak ng Russia. At yun na ang pinakamataas sa kasaysayan nila. Lumipas ang maraming dekada, nabuwag ang Soviet Union at may mga kasunduang pinirmahan para bawasan ang mga nuclear weapons. Kaya ngayon mas kontrolado na ang dami kumpara noon. Pero may bagong player na pumasok sa usapan, ang China. Dahil sa pangarap nilang maging superpower, gumawa rin sila ng sarili nilang nuclear arsenal. Meron silang daan-daang nuclear weapons. Hindi kasing dami ng US at Russia, pero sapat para mapansin ng buong mundo. Ibig sabihin, ang US ngayon, hindi na iisa ang nuclear country ang kalaban nila. Dalawa na, Russia at China. Kaya tanong, gaano kalakas ang mga nuclear weapons ng tatlong bansang ito kung itatapat sa isa't isa? At ang pinaka-importante, paano ito maiiwasan para hindi mauwi sa gera? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at na ngayon simulan na natin. Unahin natin ang United States. Sila ang may isa sa pinakamodern na nuclear arsenal. Ang nuclear arsenal ay koleksyon ng pinakamalalakas na bombang nuklear na hawak ng isang bansa. Ayon sa Federation of American Scientists, isang grupo ng experts na nag-aaral ng nuclear weapons, may around 3,700 nuclear warheads ang US. Ang warhead ay yung mismong bahagi ng missile o bomba na sumasabog sa target. Sa 3,700 warheads, may 1,770 na nakadeployed. Ibig sabihin ng deployed, nakapwesto na at ready ilunsad kung uutusan. Tapos may 1,930 naman na naka-reserve. Nasa likod lang sila, naka-standby kung kailanganin. Ang isa sa pinakahaligi ng nuclear defense nila ay ang Minuteman III missile. Ang ICBM Intercontinental Ballistic Missile, tulad ng Minuteman III, ay missile na kayang lumipad mula sa isang bansa papunta sa kabilang panig ng mundo. Diretso itong umaakyat sa taas ng atmosphere tapos babagsak at tutumbok sa target. Meron ng US Air Force na 400 Minuteman III missiles nakalagay sa underground silos. Ang underground silos ay mga tagong butas o base sa ilalim ng lupa kung saan nakatago ang missile, safe sa atake at anytime pwedeng i-launch. Ang mga lugar na pinaglagyan nila nito ay nasa Colorado, Montana, Nebraska, North Dakota at Wyoming. Ang bawat Minuteman III missile kayang magdala ng hanggang 3 warheads at ang range nito ay lagpas 6,000 milya. Sa mat ng kapasidad 400 missiles times 3, posibleng 1,200 warheads ang malaunch agad. Pero sa real setup, iisa lang ang nilalagay na warhead per missile para mas malawak ang area na nasasaklaw kapag sabay-sabay silang pinakawalan. Noong November 2025, nagsagawa ng test launch mula sa Vandenberg Space Force Base. Lumipad ang missile ng around 4,200 miles sa Pacific at umabot sa target zone sa Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site sa Marshall Islands. Mas naging critical ang test dahil airborne launch control system ang ginamit mula sa Navy E-6B aircraft, isang lumilipad na backup nuclear command center. Ang test code na ginamit ay GT-254 at ayon kay General S.L. Davis ng Global Strike Command, as we modernize to the Sentinel system, we must keep the Minuteman III fleet ready. Bukod sa land missiles, malakas din ang Sea at Air Force ng nuclear triad ng US. Meron silang 14 na Ohio-class submarines. Bawat isa kayang magdala ng 20 Trident II missiles. Sa himpapawid naman noon may B-52 at B-2 bombers. Pero ngayon nakafocus na sila sa B-21 Raider. Ang initial plan, 100 units at posibleng umakyat sa 200 bombers sa mga susunod na taon. Ang Minuteman III nagsimula pa noong 1970 at sisimulan itong palitan ng Sentinel missile sa 2029. Ayon sa projections, ang Sentinel missile na ginagawa ng US ay modular. Ibig sabihin pwedeng palitan o i-upgrade ang mga parts nito nang hindi binabago ang buong missile system. Sa long run, target nito na mas bumaba ang maintenance cost at mas tumagal ang buhay ng arsenal. May isa pang bagong nuclear option ng US, ang SLCMN. Ang SLCMN,
Sea-Launched Cruise Missile Nuclear ay nuclear missile na inilulunsad mula sa dagat gamit ang barko o submarine. Layunin nito na mas flexible ang tugon kapag may emergency, hindi puro big long-range missiles lang. Dagdag pa rito, President Donald Trump pumirma ng executive order sa early 2025 para gumawa ng missile defense system na parang Iron Dome ng Israel, pero para sa mismong US mainland. Ang Iron Dome ay air defense system na humaharang sa papasok na missiles. For comparison, matagal nang sinusubok ang Iron Dome ng Israel, lalo na simula Israel-Hamas conflict escalation sa late 2023. Sa mga missile at drone attack ng Iran, karamihan sa mga papasok na projectiles ay na-intercept o nasira sa ere. At hanggang ngayon minimal ang damage sa Israel dahil sa system na to. Pero iba ang challenge ng US. Kapag nabuo ang kanilang Iron Dome style system, kailangan nitong humarang sa missiles na mas mabilis, mas advanced at kayang sumabog sa ere. Kapag ang missile sumabog mid-air, pwede itong mag-radiate ng malawak na lugar. At yun ang kailangang pigilan. May mga analysts na nagsasabing hindi raw uubra ang Iron Dome concept sa real nuclear war. Sabi nila, mas safe ang diskarte na hindi paramihan ng armas, kundi kasunduan na bawasan ito, tulad ng non-proliferation agreements. Ang non-proliferation agreements ay kasunduan ng mga bansa na bawasan o hindi na dumagdag pa ng nuclear weapons. Ngayon lipat tayo sa Russia. Sa nuclear power, Russia ang number 1 sa buong mundo. Sila ang may pinakamalaking nuclear stockpile. Ayon sa Bulletin of the Atomic Scientists, meron silang 4,300 na nuclear warheads. Sa mga to, 1,720 ang deployed sa strategic systems. Bukod pa dyan, may 1,500 tactical nuclear weapons din sila. Ang tactical nuclear weapons ay nuclear bombs o missiles na pang shorter range, pang battlefield, hindi pang global strike. At kahit may retired warheads na hindi na ginagamit, hindi pa rin tuluyang nadidisassemble ang iba. Kaya ang total inventory nila umaabot sa 5,460 warheads. Ibig sabihin over 50% mas marami sila kaysa sa US. Tulad ng Amerika, meron din silang nuclear triad. Sa lupa, meron silang 333 deployed missiles na halo-halo ang klase. Kasama rito ang RS-18 at RS-28 Sarmat na silo-based. Ang silo-based ay nakatago sa ilalim ng lupa, fixed ang pwesto. Kasama rin ang Topol-M at Yars na road mobile. Pwedeng ilipat kahit saan sa Russia. At ito ang nakakatakot dahil malawak ang Russia, mahirap silang puntiryahin kung sakaling unang umatake ang kalaban. Sa dagat, gumagamit sila ng nuclear-capable submarines na tago sa ilalim ng karagatan. Sa himpapawid, may dala rin silang nuclear bomb sa bombers. Noong late October 2025, nag-announce si President Vladimir Putin na natest na nila ang dalawa sa pinaka-hindi pangkaraniwang nuclear weapons nila. Poseidon underwater drone, nuclear drone na lumalangoy sa ilalim ng dagat, hindi eroplano. Burevestnik cruise missile, missile na nuclear-powered. Theoretically, kayang lumipad ng sobrang layo dahil may sariling nuclear propulsion. Sabi ni Putin, successful daw ang test. Pero ayon din sa ibang analyst, hindi pa rin sure kung gaano ka-reliable ang mga system na ito kapag totoong gera na. Sa kabila nito, ang Poseidon, tinatawag minsan na doomsday weapon, ay underwater nuclear torpedo na kayang mag-travel ng libu-libong milya sa ilalim ng dagat bago sumabog malapit sa baybayin ng kalaban. Sabi ng ilang analyst, kung ipasabog ang Poseidon malapit sa US East Coast, pwede nitong tabunan ng radioactive debris ang mga syudad sa paligid at gawing hindi na pwedeng tirahan ng mga lugar na tamaan. Ayon kay Putin, ito ang unang beses na nag-start ang nuclear power unit nito matapos i-launch mula sa submarine. Ang isa pang kakaibang missile ng Russia ay ang Burevestnik o mas kilala sa codename na Skyfall. Ito ay nuclear-powered cruise missile na, sa theory, kayang lumipad ng maraming oras o kahit ilang araw bago tumama sa target. Dahil may nuclear propulsion, kaya raw nitong umikot sa mundo kung kailangan at biglang sumalakay mula sa hindi inaasahang anggulo. Sa isang test, sinabi ni Chief of General Staff Valery Gerasimov na lumipad ito ng 8,700 kilometers at nanatili sa ere ng 15 hours. Kinumpirma rin ng Norway Intelligence Service na ang test ay nangyari sa Novaya Zemlya at ang missile ay mas matagal sa ere kumpara sa mga naunang trial. Pero hindi lang technical test ang pinag-uusapan. Ang nuclear arsenal ng Russia naging mas nakakabahala
dahil madalas gamitin ng mga leader nila ang nuclear threat kahit sa maliliit na sigalot. Simula Russia invaded Ukraine noong Pebrero 2022. Halos bawat buwan may nuclear warning mula sa Kremlin. May more than 50 recorded na nuclear rhetoric incidents na na-document mula sa iba't ibang Russian officials. Nagsimula pa ang banta bago pa man tumawid ang unang Russian tank. Sa mismong araw ng invasion, sinabi ni Putin na sino mang makikialam ay haharap sa consequences na hindi pa naranasan sa kasaysayan nila. Pagkaraan ng 3 araw, in-order niya na ilagay sa special combat readiness ang nuclear forces. Ibig sabihin ng special combat readiness, sobrang taas ng alert level, ready sa launch command anumang oras. Noong Setyembre 2022, habang Ukraine nag-counter-attack at nakakabawi ng teritoryo, nag-speech si Putin na gagamitin nila lahat ng paraan para ipagtanggol ang Russia. Maraming bansa ang nag-interpret nito na nuclear threat. At dahil dito, NATO napaisip kung dapat pa bang dagdagan ang support weapons sa Ukraine. Pagsapit ng Hunyo 2023, kinumpirma ng Russia na nag-station na sila ng nuclear weapons sa Belarus. Ito ang unang pagkakataon na nag-deploy ang Russia ng nuclear arms sa labas ng teritoryo nila simula nang bumagsak ang Soviet Union. Noong Nobyembre 2024, inapprove ni Putin ang updated nuclear doctrine. Sabi ng ilang experts, mas pinadali nito ang paggamit ng nuclear weapons kahit hindi nuclear na bansa ang kalaban, basta backed by a nuclear power ang atake. At habang nagbabanta ang Russia, may biglang counter-move ang Ukraine. Noong Operation Spiderweb sa 2025, nakapagpuslit ang Ukraine ng drones papasok sa Belaya at Olenia air bases na daang-daang milya ang layo sa border. Dito nila tinira ang nuclear bombers ng Russia. Ang nuclear bomber ay malalaking eroplano na may dalang nuclear bombs pang malakihang atake. Sa ilang estimates, around 20% ng bomber fleet ng Russia ang nasira sa operasyon. Hanggang ngayon, hindi pa fully confirmed ang tunay na damage dahil mahigpit itong tinatago ng Russia. Pero sa perspective ng maraming analysts, isa ito sa pinaka-successful na direct hit sa nuclear capability ng isang superpower. Ganun pa man. Dahil sa laki ng nuclear arsenal ng Russia, kaya nilang puntiryahin halos lahat ng major cities ng NATO kung gugustuhin nila. Pero habang tumatagal ang gera, mas naging padalos-dalos at unpredictable ang galaw ng Kremlin. Malaki ang stockpile nila, kaya may capacity sila para sa devastating first strike. Isang biglaan at sabayang pag-launch ng missiles mula sa iba't ibang direksyon. Ngayon tingnan naman natin ang China. Sa modern history, China ang may pinakamabilis na nuclear build-up na nakita ng mundo. Ayon sa Pentagon Report to Congress noong December 2024, ang China ay may more than 600 operational warheads na. Para sa context, as recent as 2020, nasa around 200 warheads pa lang ang estimate ng Pentagon sa kanila. Pero sa loob ng 4 na taon, naging triple ang nuclear arsenal ng China. At sabi pa ng Pentagon, posibleng lumagpas sa 1,000 operational warheads ang China pagsapit ng 2030. Tuloy-tuloy ang expansion nila hanggang at least 2035. May mga analysts pa nga na nagsasabing pwede silang umabot sa 1,500 warheads by 2035. Sa production rate, around 100 new warheads per year ang kaya nilang gawin ngayon. At sa ICBMs, mas marami na rin silang deployed missiles kumpara sa Russia. Meron silang 462 missiles na nakapwesto. Kasama sa lineup ang DF-31, DF-41 at DF-5. Mga missiles na kayang magdala ng multiple targetable warheads. Noong September 2024, nag-test fire ang China ng DF-31AG. Dummy warhead lang ang dala nito at pinalipad nila papunta sa international waters sa South Pacific. Sabi ng China, routine test lang daw yun. Pero sa mata ng ibang bansa, malinaw ang mensahe. Lumalakas na sila at pinapakita nila ito on purpose. Bukod sa land missiles, iba na rin ang delivery systems na dinedevelop ng China. Isa sa pinaka-pinag-usapan na test nila ay noong July 2021 kung saan sinubukan nila ang Fractional Orbital Bombardment System, FOBS. Ang missile na to umaakyat sa orbit, umiikot sa mundo, tapos biglang bababa sa target. Sobrang bilis, 5 times the speed of sound. At hindi ito sumusunod sa predictable path, kaya halos imposible itong harangin. Ayon sa Defense Intelligence Agency, posibleng magkaroon ng up to 60 orbital missiles ang China pagsapit ng 2035. Sa dagat naman,
Ina-upgrade din nila ang Type 094 submarines. Ilalagyan nila ito ng new missiles na may range na nearly 9,000 miles. Kaya raw ng mga submarines nila na mag-strike sa US habang nasa protected waters malapit sa China. Noong Setyembre 25 sa Victory Day Parade ng China, ipinakita nila lahat ng 3 legs ng nuclear triad nila sa publiko sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Kasama sa parada ang Jinglei-1, isang air-launched ballistic missile na karga ng H-6N bombers. Ang air-launched ibig sabihin nilulunsad ito habang nasa ereyang eroplano, hindi mula sa lupa o dagat. Sa loob ng mahabang panahon ang China may minimum deterrence policy. Ibig sabihin konting nuclear weapons lang ang hawak nila. Sapat lang para makaganti kapag inatake sila. May no first use policy din sila nun. Hindi sila unang gagamit ng nuclear weapons. Pero ayon sa Pentagon report noong December 2024, nagbabago na ang strategy ng China. Hindi na lang sila nakapokus sa limited retaliation. Ngayon target na nila ang multiple waves of counter-strike at overwhelming damage kapag may nuclear exchange. Sinasabi rin ng US intelligence na China is shifting to launch on warning posture. Ang launch on warning, magla-launch sila agad ng nuclear weapons kapag may na-detect na incoming missile. Hindi na sila maghihintay na tamaan muna. Ito ang isa sa pinakadelikadong policy noong Cold War dahil mas tumataas ang risk ng accidental nuclear war, lalo na kung false alarm o maling basa ng radar system ang trigger. Ngayon itapat natin ang nuclear doctrines ng 3 superpower. Ang United States walang no first use policy ang US. May option silang maunang gumamit ng nuclear weapons in extreme situations. Sabi ng US, hindi sila gagamit ng nuclear weapons sa mga bansang sumusunod sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Pero hindi kasama sa assurance na to ang Russia, China at North Korea. Noong 2018 nuclear posture review under Trump, pinalawak nila ang meaning ng extreme circumstances. Kasama na rito ang malalaking non-nuclear attacks na pwedeng mag-threaten sa allies, infrastructure o US forces. Ang Russia, noong Soviet era, may no first use policy sila. Pero tinanggal to noong 1993 matapos bumagsak ang Soviet Union at humina ang conventional military nila. Ngayon base sa November 2024 Doctrine Update, pwede silang gumamit ng nuclear weapons kapag ang atake ay threat sa existence ng state. Meron silang around 5,460 total warheads, kasama pa ang retired warheads na hindi pa rin tuluyang na-disassemble. Ang China, fastest nuclear build-up sa modern timeline, 462 deployed ICBMs, mas marami kaysa 333 ng Russia, up to 15 projected warheads by 2035, 100 new warheads per year. Ang production rate nag-shift sa aggressive counter-strike strategy. Sa kabila nito, ang Russia may concept na escalate to de-escalate. Ibig sabihin maagang gagamit ng maliit na nuclear strike para umatras ang kalaban. Nakakatakot isipin na may naniniwalang nuclear attack ang magpapakalma ng giyera imbes na magpasiklab ng todo-todong digmaan. Ang China, no first use ang official policy nila simula pa 1964, nung una silang nagkaroon ng nuclear weapons. Iba sila sa US at Russia dahil hiwalay nakastore ang warheads at missiles nila dati, kaya halos imposible ang biglaang surprise first strike. Pero base sa reports, nagbabago na rin ang setup nila. Kahit lagi nilang inuulit na defensive lang ang nuclear policy nila, may doubts pa rin ng analysts kung mananatili sila sa paninindigan na to kapag na-threaten ng survival ng Chinese Communist Party. Ayon sa Defense Intelligence Agency, DIA, at DIA spokesperson Mao Ning noong late 2024, sinabi nila na ang China nakafocus sa self-defense at hindi sila unang gagamit ng nuclear weapons. Pero ayon din sa Defense Intelligence Agency, iniisip na rin ng China ang nuclear strike kung ma-threaten ng nuclear forces nila kahit na nuclear attack ang pinagmulan. Dagdag pa ng DIA, pwede rin nilang i-consider ang nuclear launch kung sobrang delikado ang conventional military defeat sa Taiwan, lalo na sa posibleng conflict sa isla ng Taiwan. Ngayon usapang nuclear war ng superpowers. Noong 1945, binagsakan ng US ang Japan ng 2 atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki. Nagawa ng mga to ang goal nila. Nashock ang Japan at sumuko at walang nuclear retaliation ang Japan noon. Kaya natapos agad ang giyera matapos ang 2 bomb. Pero kung US, Russia at China ang magpapakawalan ng nuclear bomb sa isa't isa, ibang-iba ang mangyayari.
Bawat bansa sa tatlong ito ay may second strike capability. Ibig sabihin kahit unang tamaan, kaya pa rin nilang gumanti at mag-launch pabalik. Meron silang, may mga submarines sila na nagtatago sa dagat ng ilang buwan. Meron ding mobile launchers na pwedeng ilipat kahit saan. At meron pang backup command systems na kayang mag-utos ng missile launch kahit masira ang base sa lupa. At may system na siguradong makakaganti kahit ma-wipe out ang leadership. Ito ang pinaka nakakatakot sa nuclear war. Kapag naniwala ang isang bansa na may paparating na nuclear attack o kapag sobrang lugi na sila sa gera at feeling nila mawawala na ang bansa nila, sobrang pressure sa leader na mag-launch agad at ilunsad lahat ng hawak nilang nuclear missiles. Dahil kapag naghintay ka lang, pwede pang masira ang nuclear weapons mo bago ka pa makaganti. Ang launch on warning posture ang dahilan kung bakit sobrang unstable ang nuclear strategy ng Russia at China. Kapag naniwala sila na pwedeng gumamit ng overwhelming force ang US, ang una nilang target ay sirain agad ang defense at retaliation system ng Amerika bago pa ito makasagot. At ang paraan, sabay-sabay na pag-launch ng daan-daang missiles mula sa iba't ibang anggulo. Kapag na-detect ng US ang mga missile launch ng Russia o China, meron lang silang 6 hanggang 30 minuto para mag-decide. Magla-launch ba sila agad bago pa masira ang missiles nila sa silos? At kung mali ang desisyon, hindi ito mauuwi sa 1 or 2 bombs lang. More than 3,000 nuclear warheads ang sabay-sabay sasabog sa Northern Hemisphere in less than 1 hour. Ang resulta, major cities magiging abo, military bases magiging hukay, electronics masisira dahil sa electromagnetic pulse na sumisira sa kuryente at devices kahit libu-libong kilometro ang layo. At hindi pa dyan nagtatapos. Sa unang oras pa lang, hundreds of nuclear explosions ang magpapaliyab sa buong kalangitan. Ang usok at suot estimated 5 to 150 million tons. Akyat sa stratosphere, layer ng atmosphere na sobrang taas. Ang black carbon na ito sisip-sip ng sikat ng araw kaya babagsak ang temperatura ng mundo. Pwedeng bumaba ng up to 14 degrees Celsius at tatagal ng 2 taon ang epekto. At gaya ng sinabi sa analysis, walang totoong mananalo. Bilyon-bilyon ang mawawala. Bagsak ang world order. So, sino ang pinaka-deadliest na nuclear power? Russia ang may pinakamaraming warheads at sila rin ang pinaka-vocal sa pagbabanta. United States ang may pinaka-sopistikadong delivery systems at pinaka-experienced nuclear force. China ang pinakamabilis mag-expand at gumagawa ng advanced na bagong missiles. Pero ang totoo, lahat sila matagal nang lumampas sa threshold na kayang sumira ng sibilisasyon. Kaya wala nang sense ang paramihan. Dahil kahit alin sa kanila ang maunang mag-launch, tapos na ang lahat. Ang tanging pumipigil sa nuclear disaster ay katinuan ng iilang world leaders at pag-iwas sa isang maling kalkulasyon. Sa ngayon, wasak na ang diplomacy structure ng nuclear treaties. Noong February 2023, nagsuspend ang Russia sa New START Treaty, ang huling major nuclear arms agreement ng US at Russia. Noong 2019, tinapos ang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. At ang nuclear testing moratorium na tumagal mula 1992, nanganganib na rin ngayon. At habang walang kasiguruhan sa mga statements ni President Trump tungkol sa denuclearization talks with Russia and China, hindi pa rin sure kung may real progress.